Inilatag sa desisyon ng Korte Suprema ang mga dahilan sa pagpabor nito sa kandidatura ni Senador Grace Poe sa pagkapangulo. Nagsulat din ang kanya-kanyang opinyon ng mga maestrado ng Korte Suprema kontra o pabor sa ponensya. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa 47 pahinang desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Associate Justice Jose Perez, sinabi ng Korte Suprema na may sapat na ebidensya na Pilipino ang mga magulang ni Poe kahit foundling siya at nasa mga nagpetisyon laban sa kanyang kandidatura ang problema para patunayan na alien siya. Binigyan halaga ng Korte ang estatistika ng Solicitor General na may malaking posibilidad ng mga Pilipino ang mga magulang ni Poe. Pati na rin ang mga sinasabi ng mga domestic at international law na natural born ng turing sa mga foundling. Sa residency, sumang-ayon din ng Korte na may 10 taon at 11 buwan na siyang nasa Pilipinas simula May 24, 2005. Ito ay dahil napatunayan daw ni Poe na may hangarin na siyang bumalik sa Pilipinas simula noon dahil inisip na niyang ilipat ang kanyang mga ari-arian, pati na ang paglipat ng pag-aaral ng kanyang mga anak. Maliraw ang COMELEC na itali si Poe sa kanyang 2012 COC kung saan sinabi niya na may 6 years at 6 months na siya. Honest mistake daw yun. Dagdag pa ng Korte ang issue dito ay kung nagsinungaling si Poe sa kanyang 2015 COC at dahil hindi pa naman napapatunayan sa Korte na disqualified siya, hindi pwedeng kansilahin ng COMELEC ang kanyang COC. Panghuli, idineklara ng Korte na maaaring tumakbo si Poe bilang Pangulo. Matatanda ang siyam na maestrado ng Korte Suprema ang bumoto pabor sa petisyon ni Senator Grace Poe kontra sa pag-disqualify sa kanya ng COMELEC. 6 na maestrado ang kontra rito. Martes, March 8, inalabas ng Korte ang botohan. Halos lahat ang mga maestrado ng Korte Suprema ang nagsulat ng kanyang-kanyang opinyon kontra o pabor sa ponensya ni Justice Perez. Joseph Morong, GMA News.